na maipagmamalaki natin, na ipaglalaban natin. Ating mahal na Congressman na magiging mayor ng Paranaque, Congressman Roy Ordolas. Thank you. Maraming salamat, kaibigan Tukol at ating minamahal na dating kapitan ng Barangay San Dionisio. Noong panahon niya, ang kapitan, 24 hours a day, maaaring lapitan. Kaya niya, alas 10 ng umaga na lang. At binabati ko rin ang aking kaibigan na talagang proud ako sa kanyang napakaganda mga accomplishments at yung kanyang sinseridad. Ang ating konsihal, Eric Baez, ng Baclaran. Bago ko magsimula dito sa aking ulat sa bayan, kaya na batiin ko ang mga tao na tumulong na magkaroon tayo ng matagumpay na ganitong pangulong na maikling panahon lamang ang notisya natin, pero tingnan nyo, full house tayo dito, dalawang kasya, naubusan ng mga silya. Muli po, pinapasalamatan ko ang aking kaibigan, si Tukol, kapag natin si dating kapitan Tukol. At yung kanyang kapatid na si Danny Rodriguez, palakpan natin si Danny Rodriguez. At dito din, taga-Bernabe, madalas kumapasya na doon. Yan ay si Lawin Dionisio Sanchez. At po sa labas, meron po mga tao na tumutulong sa kabuuan. Marami kasi tayo mga meeting. Hindi lamang dito, hanggang doon sa Santo Niño, Baclaran, at ang mga nagko-coordinate dyan ay walang iba kundi ang aking matagal na kaibigan, si Ka Ernesto De Leon, doon sa labas. Dito sa Barangay San Dionisio, lalo na sa Metramo area, ang isang tumutulong sa atin ay si Jesse Bernaldez ng Bernaldez. Nabati ko din ang mga leader ng iba't ibang purok ng Bernabe. Andito po si Virgie Alogon, mapapagod natin si Virgie. Natin si Gloria Clemente. Si Virgie Butalid. Si Mary Joy Natera, si Russell Villaruz, si Regina Aceron, si Elmer Bolbes, si Bo. Dito madalas ako makapasal sa lugar niya dahil sa kanila yung merong covered court. Kaya pag merong pa-meeting, may ibang grupo ron at naimbita ko doon sa kanilang lugar. Hindi, walang iba, kundi si Maru Maristela. Phase 3. Maru. Ayun po. Ngayon, ito po ang ulat sa bayan ni Congressman Roy Ordolas. Siyempre, merong magtatanong, bakit ba yung Congressman ng 2nd District ay mag-uulat sa bayan dito sa 1st District? Dalawa po ang dahilan dyan, no? Una-una, sa dilang, pwede ba lumipat ako lang, no? Pakilipat na, namumula ako ng aircon, mamaya sa oras mo sa salita. Thank you. Kasi mabubugan yung batok natin, baka climate change tayo. Okay lang po, okay. Ulat sa bayan. Bakit ba nag-ulat sa bayan ang Congressman ng 2nd District sa 1st District? Una, si Congressman Goles hindi na iba sa inyo. Alam niya? Si Congressman Goles nagsilbi sa inyo ng 3 termino, 9 na taon. Isa sa pinakamahabang panahon ng pagsisilbi. Isa lamang tao ang alam ko nakakahigit dyan sa haba ng panahon. Yan ay wala iba kundi matandang Mayor Lorenzo Bernabe, Senior. Siya lamang ang nakahigit sa dami ng taon na pagsisilbi sa inyo. Sapagkat ako'y naging congressman ng Lone District ng Paranaque. Nasakop ang lahat ng barangay noong una. Pangalawa, noong ako ang congressman ng 2nd District ng Lone District ng Paranaque, isang district na lamang. Natatandaan niyo kung saan ang headquarters ko. Doon sa bisita sa San Dionisio. San Dionisio, ang aking headquarters. Nag-BF ako. Dapat sa BF ang headquarters ko. Pero sapagkat naging malapit sa akin ang maraming
ng San Dionisio, doon ko nilagay sa bisita yung aking headquarters, yung Congressional District Office. Doon mismo sa harapan. Kaya naka-standby ako nun. Parati ako nandun, umaga, gabi. Umaga ako parati. Kasi nandun ang aking headquarters. Ang pangalawang dahilan, ang congressman hindi lamang pang-distrito. Katulad ni Consial Eric Baez. Siya ay consial sa 1st District. Pero pag bumuboto siya, o kaya pag meron siya ginagawang resolution o ordinansa, maapektuhan yung buong siyudad ng Parañaque. Hindi lang siya pang-District 1. Ako, bilang congressman, national official, ang isang congressman. Pag ako'y nag-file ng bill, kadalasan apektado, hindi lamang ang buong siyudad, kundi ang buong Pilipinas. Mamaya, paliliwanag ko yan. Kaya dapat malaman nyo kung anong ginagawa ko, kasi maraming ginagawa na may epekto sa inyo. Ngayon, pag ang isang congressman hindi nagtatrabaho o kaya may mga panukalang batas yan na panglokal lang, hindi niya talaga ginagawa yung kanyang trabaho. Kasi ang trabaho ng congressman, ulitin ko, kung ano yung mga panukalang batas na nababalitaan nyo sa Senado na pang-nasyonal, ganoon din sa amin. Pag pinag-usapan, halimbawa, ang budget, sa amin pinag-usapan din. Pag pinag-usapan ang pulis, sa amin pinag-usapan din. Pag pinag-usapan ang COMELEC rules, sa amin pinag-usapan din. Pag pinag-usapan ang death penalty, o tatanggalin ang death penalty, ganoon din sa amin. Hindi pwedeng sa kabila lamang pinag-usapan niya. Kaya ulitin ko, ang isang congressman ay pang-nasyonal. So ngayon, balik tayo sa aking ulat. Dito sa ulat ko, paliliwanag ko sa inyo ang aking filosofiya, ang aking prinsipyo. Bakit ito ang ginagawa ko? Bakit ito yung mga panukalang batas ko? Bakit ito yung mga batas na akin na ipasa? Bakit ito mga proyekto ko? Yung tinatawag ko responsableng gobyerno para lalo nyo maintindihan. Ngayon po, magsisimula ako, papakita ko sa inyo itong litrato na ito. Ito'y kuha sa San Dionisio, sa Lim Compound. Natutuwa ako rito dahil sinusundan ako ng mga bata. Ang daming bata. May simulayan ng 2, naging 10, naging 20, yan, ang dami-dami. Sunod na sunod. Nakakatuwa. Kasi hindi man ako artista, hindi man ako nagbibigay ng pera, pero sinusundan ako. Kaya nakakatawa sa aking puso yan. Tingnan niyo po, ito mga halimbawa ng mga batang sumusunod sa akin. Tingnan niyo po ito. Sayang, hindi ko maparehistro yung mga bata. Sabi sa mga butante, hindi pa sila qualified. Ito naman, hindi na bata ito. Ito naman sa 1st District, sa Puyat Compound. Yung unang beses na namasal ako, matapos ng mahabang pagkakataon, mahabang panahon. Ito naman, mga nagkakasayahan sila. Ito naman yung sa amin din, sa 2nd District. Tingnan po, mga bata.
Yun yung hanggang gate ng purok nila. Hinatid ako. Nakakatuwa talaga. Ito, mga bata pa rin doon sa amin. Sa purok. Ayan, sa elementary school yan. Nagtataka ko, pero alam niyo kung bakit ganyan ang pagsalubong nila sa akin kasi ang dami kong project dyan sa eskwelahan na yan. Ito, high school na sila. Patuloy niyo po. Diyan sa eskwela na yan, ang dami ko rin project. Halos lahat ang nakikita building ko, malaking project ko. Kaya ganun kainit yung pagtagap nila sa akin. Ito naman isang bata, pero hindi ito taga-Parañaque. Yan si Roy Logoles, yung bata pa. Yung sa isang maliit at mahirap na probinsya, Romblon. Diyan ako pinanganak. Diyan ako naging bata. Ito ang litrato ko, ito bahay namin. Simple ang buhay namin doon. Yung mga magulang ko, parang public school teachers. Yung bahay namin, gawa sa kawayan. Mahirap ang buhay doon, kaya tingnan niyo ako, medyo malunuris ng konti. Ang pangalan ko, Roylo. Saan ang galing yung pangalan na yan? Pampihirang pangalan niya. Ang tatay ko, ang nanay ko taga Romblon. Ang tatay ko taga Iloilo. Kaya ang pangalan ko, Roylo, Romblon, Iloilo. Ang ibig sabihin ng aking pangalan. Lumipat yung mga magulang ko sa Quezon City para baguhin yung kanilang kapalaran. At dito kami tumira sa isang low-cost government housing project sa Project 3. Tingnan yung bahay doon, parang kahon lang yan, nakapatong na bubong, asbestos, yung kali namin, lupa. Ito ang bakuran namin. Kalahati lang dito bahay namin kasi duplex sa mga bahay doon. Ito yung nanay ko, ito yung mga sampayan, ito yung bakod namin na sira-sira. Andito ako, bata pa, nagbuboxing na. Yun ang lutuan, may plangkaan na doon sa taas. Marami nagtataka kung bakit parang sanay na sanay ako pumasok sa mga lugar na medyo marami sampayan, masigit ng konti. Ang dahilan dyan, sanay ako dyan. Lumaki ako sa kanyang klaseng lugar. Hindi po problema para sa akin yan. Ito naman, pinapakita ko sa inyo, mga 10 taon na kami sa Project 3, pero ang kali namin, lupa pa rin. Malaki na ako dyan. Kaya sanay din ako sa isang lugar, sa mga lugar, na pag umulan, maputi, pag maaraw, maalikabok. Ganyan na naging buhay namin doon sa Project 3. Ito ang litrato namin nung merong class picture sa elementary school namin, Quirino Elementary. Ang elementary school namin, yung bahay, ginawang kinonvert na temporary na eskwelahan. Pero ilang taon kami dito nag-aaral sa building na ito. Tingnan nyo ito, formal na class picture pero maraming bata dyan. Kasi galing sa mga pamilya mahirap, marami sa mga bata dyan nakasinelas, nakapakya lamang. Ito naman ang high school namin, Quirino High School, public school pa rin. Gawa sa kahoy, yung mga bintana, medyo sira-sira ng konti, pero pinagtyagaan namin yan, nakaraos kami yan. Sineryoso namin pag-aaral, kahit nakulang sa gamit, seryoso ang pag-aaral namin, kaya maganda pa rin ang edukasyon na nakuha namin. At alam niyo, pinag-uusapan ng edukasyon, ngayon nakatayo ako sa inyo. Galing sa isang maliit at mahirap na probinsya, Romblon, public school graduate, pero ngayon, congressman na. Medyo palayo-layo na narating ko sa buhay. Paano ko nagawa yan? Ano ang naging susi dyan? Edukasyon ang naging susi dyan. Sineryoso ng mga magulang ko at ni Roy Logoles ang edukasyon. Kaya noong ako'y gumraduate ng high school, talagang pinilit ko na makapasok sa pinakamahusay na eskwelahan ng panahon na yun at hanggang ngayon, UP. Doon kumuha ako ng AP Political Science, nasama sa UP debating team. Noong pa man, nakikipag-debate
sa military. Kaya kumuha ako ng entrance exam sa PMA. Ang dami kong kumuha ng entrance exam yan, libo-libo. Pinalan tayo, ako ng number 2 sa entrance exam. Kaya ako'y madaling natanggap sa PMA. Ito ang litrato ko nung kadete ako, plebo. Dumaan sa hirap. Ang hirap po maging plebo sa PMA. Kakalampagin ka ng mga upperclassmen. Kung ano yung pagkagawa sa'yo. Mahirap ang buhay, pero nakaraos tayo. Pero hindi na natapos yan. Kasi tinasa ko yung ambisyon ko. Inambisyon ko makarating ng Amerika, mag-aral, ayun, naabot ko. Natanggap ako sa isa sa pinakabantog na eskwelahan akademya sa Amerika, ang United States Naval Academy. Isa sa pinakamahusay na akademya pagdating sa mathematics at engineering. Ito po yung aming eskwelahan nung dinalaw ko. Ito, nakikita niyo mga building na ito, hindi yan palasyo. Yan ang dormitorio namin, diyan kami nakatira. Ito ang litrato ko nung ako'y kadete, kumuha ng BS Mathematics at parating scholar doon. Ito naman, mapili ako na company commander. Bilo nyo, ako lamang, hindi Amerikano sa company, pero napili pa rin ako ng company commander. Kaya dito nasanay tayo sa pamamahala, sa leadership. Ito mga assistant ko, pareho mga puting Amerikano. Ito naman ang litrato ng lobby namin, ng dormitory namin, tingnan nyo. Ano yung tsura? Maganda o hindi maganda? Masyado maganda, parang palasyo, di ba? Diyan kami nakatira. Araw-araw, dinataanan ko itong lugar na sa daig pa, ang Malacanang. Ito naman yung view, galing sa taas ng building namin. Diyan kami natutulog. Ito naman ang math building, dito ako nag-aaral. Nagkaklase pag math ang ginukuha. At ito yung chapel namin, ang tawag yan, Naval Academy Chapel. Pero tignan nyo, chapel pero ugod ng laki. Yan ang itsura sa loob. Ito ang view galing sa dagat. Ito, mga academic building, ito yung mga dormitory namin, at ito yung chapel. Ito yung view galing sa taas din, andyan ang gymnasium, mga dormitory, academic building, dito kami nagpaparada. Napakaganda ng lugar nito. Dinadayo ito ng mga turista, ng mga Amerikano, ang dami nagpupunta rito. Ito yung litrato ng mga parada namin, ito rin, at ito rin. Doon kayo doon, sa halip na magbakasyon, ginawa ko, nag-training ako sa US Army Airborne School sa Fort Benning, Georgia. Yung pag-training sa paglundag sa aeroplano. Bakit ko ginawa ito? Kasi gusto ko masubukan kung hanggang saan naabot yung lakas na aking loob. Kasi siyempre, mahirap po lumulundag sa aeroplano, di ba? Nagawa rin natin yan. Kaya nakalundag ako sa aeroplano, nakalundag sa mga helicopter. Kaya naging parachutist ako. Habang ako'y nandoon, at pinili kong sport. Hindi ko basketball, hindi volleyball, hindi tennis, kundi pasagan ng mukha, boxing ang pinili kong sport. At dito nakipagpasagan ako ng mukha sa lahat ng klaseng Amerikano. Karamihan mga puti, iba itim, iba dilaw, iba kayumangil katulad ko. Sinuwerte tayo. Doon sa 4 na taon na pagpuboxing ko, ni minsan hindi tayo natalo. Naging undefeated boxing champion sa loob ng 4 na taon si Roy Robles sa Amerika. At dito po, nakalaban ako na isang itim na boksingero. Ang pangalan niya si Charlie Bolden. Ito ang labanan namin. Pangalawang kampinato ko, ako nanalo dito. Kaya ang pinapakita ito, sapagkat si Charlie Bolden, sikat na sa Amerika ngayon. Siya ay naging Marine Corps General at naging ngayon administrador ng NASA, yung National Aeronautics and Space Administration. Yan ang papadala ng mga astronauts, mga spaceship, mga space shuttle. Charlie Bolden, in-appoint ni Obama, President Obama. Pero kahit nasikat na si Charlie Bolden sa Amerika ngayon, meron isang yugto sa kanyang buhay na hindi niya makakalimutan. At yan nung makalaban niya ang isang Filipino boxer na walang iba, si Roy Robles, tumalo sa kanya. Ito na yun. Pero pagkasalukin ni Eric Baez, Congressman, alam namin, magaling ka mag-boxing noon yun. Pero baka ngayon, wala na. Pakalabos ka na, wala ka na ibubuga. Panoorin niyo po yung aking pag-iensayo para kayo na magsabi kung kaya ko pa o hindi. Tingin nyo, kaya ko ba o
posing para manakit ng iba. Hindi po ako nananampal ng babae, hindi ako nananadyak, hindi po, sapagkat hindi ko namin lahi yan. Pero sasabihin ko sa inyo, kung kakailanganin, lalo na para ipagtanggol kayo, si Roy Bagoles handang makipagpasagan ng mukha kanino man para sa inyo. Pero ano, kami tatlong magkakapatid na lalaki, hindi na ako nakaangat sa buhay. Yung mga kapatid ko lalaki nakaangat din. Yung pinakabata sa amin, si Elias Goles, gumraduate din sa PMA, class of 1979. Pero hindi siya nagtagal sa military ngayon, negosyante na sa Amerika. Yung mga klase niya, isa chief of staff ng AFP, yung isa commanding general ng Army. Pero yung talaga sumikat sa amin, na magkakapatid sa larangan ng military, ang aking isang kapatid, si Ferdinand Goles, graduate ng PMA, class of 1976. Ang narating niya, Vice Admiral ng Philippine Navy, naabot niya ang pinakamataas na ranggo sa Philippine Navy, Flag Officer in Command. Hinawakan niya ang Philippine Navy. Kaya tingnan niyo yung pamilya namin, kahit paano, kahit na mababa pinanggalingan, nakaangat sa buhay, sapagkat naging responsable kami sa aming pamumuhay. Noong kung graduate sa Amerika, pinagpatuloy ko ang pag-aaral ko dito sa Pilipinas. Bumalik ko sa UP. Pinagpatuloy ko ang pag-aaral, kumuha ng MBA, Master in Business Administration, at doon ako graduate ng #1, valedictorian po sa UP. Sa isang eskwelahan na talagang tinuturing na pinakamagaling sa Pilipinas. Hindi po ako nag-aaral sa eskwelahan na ang may-ari yung tatay ko, hindi ko. Sapagkat anong klase edukasyon ang makukuha mo kung ang eskwelahan na may-ari ang tatay mo, ang palagay mo. Kung ang tatay mo may-ari ng eskwela, makapag-aaral ka ba ng mahusay? Ha? Hindi, bakit? Ha? Eh, siyempre, anong klase tao yung pag-aaral sa eskwelahan na ang may-ari ang kanilang pamilya, di ba? Tama o mali? Ha? Tama o mali yung mag-aaral ka sa eskwelahan na may-ari pamilya mo? Parang mali, no? Pero meron ganun tao, magugulat ka, meron mga ganun tao. Ngayon po, ako'y nahirang na Postmaster General. At dito, ako unang nakilala ng maraming tao. Naging Postmaster General, humawak ng isang malaking ahensya ng pamahalaan. 20,000 ang mga empleyado dito. Ang City Hall, napakalaki na. 4,000 na empleyado. Pero ito, 20,000. Tingnan nyo, yung headquarters ko, yung building ko, ubod na laki, yung building. Dito, 2,000 yung mga sangay, yung branches. Daan-daan ang mga sasakyan. Napakalaki ng budget. At dito, natuto tayo, nasanay tayo, nasubukan yung ating management, yung ating pagiging executive, yung pagiging administrador. At nagustuhan ng tao yung aking trabaho sapagkat nabigyan ako ng award, TOYM, 10 Outstanding Young Men Award. At kung hindi nagkakamali, meron po tayo ibang TOYM sa Paranaque. Wala akong nalalaman, no? At hindi lang yan, naging karanasan ko rin yung disaster management kasi naging governor ako ng Red Cross ng 20 years. Alam niyo, ang disaster management importante sa Pilipinas. Bakit? Ang daming kalamidad sa atin. May bagyo, may lindol, may sunog. Yan, naging karanasan ko. 20 years sa Red Cross. Nung lumindol sa Baguio, at naalala niyo yan, ako ang namuno ng Red Cross team doon sa Baguio. Kami tumulong doon sa mga napagsakan ng mga building. Kami kumuha doon sa mga patay, mga nasugatan doon. Ang isang talagang karanasan ko na hindi ko makakalimutan, nung mamuno ulit ako ng team, nung magkaroon ng December 1989 coup attempt, naalala niyo yun, naglaban yung mga rebelde at mga sundalo ng gobyerno. At simula sa Coastal Road, nakarating ng Campanginardo, lumipat ng Makati, Bakbakan. Ako ay namuno ng team at doon, kinuha namin yung mga sundalo na sugatan, yung mga sundalo na patay, habang nagpuputukan. Kaya naman dito, pagkatapos ito, ako'y nabigyan ng award, Bayani Gold Medal Award for Bravery in the Face of Gunfire, sa harap ng putukan. Kaya naman, dahil sa karanasan ko bilang isang Red Cross man, pag merong sakuna, training namin sa Red Cross, kailangan isa sa mga nauna parati. Nagkasunog sa Gumbursa, sa Santo Niño. Andun ako, maapoy pa, andun ako. Andun, naglagay kami ng mga temporary shelter, nagpakain, nagbigay ng mga relief goods. 7 araw, andun ako, umaga at gabi. Ganun din, masunog sa Lorenzana. Yan po sa Barangay San Dionisio. Ganun din ang aking ginawa. Sa Tomas Claudio, andun ako, makasunog. Although ilan lang yung bahay na sunog doon. Yung
Yung malaking sunog sa Sisay, Tambo, ganun din ang aking ginawa. Sunog sa Ontiveros, doon sa amin sa Port State, ganun din po. Sunog sa Greenville, ganun din sa Port State. At sa Fortunata Village, doon sa Manggahan. At yung isa sa malaking sunog, nakatatapos lamang doon sa Libo. Barangay Santo Niño, yung ibang parte, Barangay Mundo, yung ibang parte, andun, araw-gabi, andun ako. Tingnan nyo, ito, kinuha ito, madaling araw, nagpapalugaw kami para sa mga biktima ng sunog. Nung bumagyo, Pedring, andun ako sa kalye. Ito, kuha ito sa Baitramo. Ito, sa Baitramo din yata ito. Sapagat ang mga Red Cross na tao, naniniwala na dapat, pag merong bagyo, dapat nauna parati yung mga Red Cross team. At yan ay patuloy na ginagawa ko. Nahiram din ako na gobernador ng Management Association of the Philippines. Ito yung samahan ng mga managers, mga kapwa ko managers sa bumoto dito. At nung ako'y matapos yung aking 3 termino bilang congressman, nalipat ako sa cabinet at doon naging crisis manager. Ito, ang litrato sa Malacanang, meron kaming crisis na hinarap dito, kaya dumating si President Cory, of course, ang Presidente Gloria Macapagal Arroyo, Vice President Gona, at dating Presidente Ramos, at ako ang namamahala doon sa crisis management meeting. At doon, habang nandoon, nakadaupang ko, yung maraming sikat na tao sa daigdig, Secretary Powell ng Amerika, Secretary Condoleezza Rice ng White House, Presidente ng Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Prime Minister ng Thailand, Thaksin Shinawatra, Presidente ng Pakistan, si Pervez Musharraf, at ngayon, sikat na tao sa buong daigdig, isa sa mga pinaka-powerful na tao sa daigdig, si Presidente Hu Jintao ng China. Dating Presidente Megawati Soekarno-Putri ng Indonesia. At siyempre, Presidente Bush na 3 beses na nakamiting ko sa panahon na yan, parati nag-uusap ang Pilipinas at ang Amerika. At yung kanyang Vice President si Jenny. Ito, isa pa rin sa mga crisis management meeting sa Malacanang. Nandun din ako yung namamahala sa crisis management. At ngayon, siyempre, ang ating nakakasama at nakakatuong pampalad, paminsan-minsan, ang ating Presidente Pinoy Aquino. Ito, kinuha ito na magkaroon ng meeting sa Kamara matapos ang SONA ni Presidente. Nagpatawag sa ng meeting, pinatawag niya ilang mga kongresista, isa ako sa napatawag para pag-usapan yung kanyang mga legislative program, yung kanyang mga panukalang batas na gustong maisulong. Ito ang Independence Day sa Malacanang. Ito naman ang reception sa Malacanang. Unang araw ng pagiging presidente niya, kasama ko sa pagkanyang pagpunta sa Malacanang. Ito ang pulong ng Liberal Party. Ako po yung miyembro ng Liberal Party. Andito si Speaker Belmonte, si Mayor Lim ng Maynila, Presidente Pinoy Aquino, at kasama tayo doon sa meeting ng Liberal Party. Ito naman nung binasbasan yung bagong vapor ng Philippine Navy, yung Gregorio del Pilar. Ako lamang ang kongresista na napili na imbitahan dito kasi ang background ko Navy, at dito nagkikwentuhan kami ng Presidente tungkol sa AFP modernization at Philippine Navy modernization. Ito yung mga litrato habang in-inspect namin yung bagong barko. Ito pa, at ito, andun pa, kasama pa si Ambassador Thomas ng Amerika. Ito naman, nung magkaroon ng meeting, andun si Presidente Era, Presidente Ramos, at siyempre ang ating Presidente ngayon, Pinoy Aquino. Matapos ang aking termino bilang cabinet member, muli ako tumakbo noong 2004 para congressman. Nakabalik ako at nung manalo ako, kasama nanalo ang aking anak na si Consial Rico Goles. Ito, kilala niyo si Consial Rico Goles. Dito nag-o-taking kami, kasama kami sa Malacanang. Ito ang aking termino. Record bilang congressman. Noong 1992, nahalal, Lone District ng Paranaque kasama ang Barangay San Dionisio, 9th Congress. Noong 1995, nahalal ulit, 10th Congress, Lone District kasama ang Barangay San Dionisio. Noong 1998, nahalal ulit, 11th Congress, Lone District kasama ang Barangay San Dionisio. At lahat ng eleksyon na ito, 1992, 1995, 1998, parating panalo ng landslide si Roy Logones dito sa inyo, sa Barangay San Dionisio. At ako'y talaga nagpapasalamat sa inyo. Napakalaki po ang utalaga. Nakabalik ng Kongreso, makatapos ng break, pero naging 2 districts na. Kaya 2nd district na nang bumalik ako, 2004, 2007, at 2010. So yan po ang aking record ngayon. Ang pakasalan
school buildings sa kasaysayan po ng Parañaque. Ito ang mga halimbawa ng mga school buildings na aking pinagawa. Alam niyo yan, ito yung Parañaque National High School. Isa sa pinakamalaking building ngayon dyan. At hindi lang yan, 4 na malalaking buildings ang ating pinagawa sa Parañaque National High School. At hanggang ngayon, yan pa rin kinikilala na pinakamalaking school buildings. Doon naman sa amin, sa 2nd District, ito naman yung Dr. Arcadio Santos National High School. Ito yung malaking high school namin. Tignan niyo yung mga building namin, napakamoderno. Dati 2-story lang to, pinagawa natin na 4-story. Ito pa yung ibang view ng building namin doon sa high school namin. At ito pa, ito bago lamang ito. Kahapong Biyernes lamang, binasbasan itong bagong 4-story building doon sa Dr. Arcadio Santos National High School na isa pa rin proyekto natin. Ang San Agustin Elementary School, dati 1-story building lamang yan, gawa sa kahoy. Ito talaga pinroject natin. So, tingnan niyo yung mga bago namin building dyan. Ito pa. Dati nakakaawa itong San Agustin Elementary School, parang pang-probinsya. Ngayon, isa sa pinakamoderno, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila. At kayo mismo magsasabi, kung iahambing niyo itong mga building na ito sa mga buildings na nakikita niyo dito sa San Dionisio. Kayo na po ang magsabi kung mas moderno ito o hindi. Ito pa ibang view. Itong 15th Congress, simula noong July last year, 4 na school buildings ang akin na ipagawa. At meron pang susunod. Mula noong 2004, 32 school buildings ang ating pinagawa. Kinilala rin tayo sa pagpapasimento ng napakaraming kalye sa kasaysayan ng Parañaque. Ito mga record natin mula noong last year. Siyang nakali ang ating pinasimento at mula noong 2004, 110 na mga kalye ang ating pinasimento. At marami dito na yung mga unang panahon, marami po ay nandito sa 1st District ng Parañaque. Ito mga halimbawa ng mga pinapaayos natin mga kalye, sukat na dinadaanan ninyo, Moonwalk Merville Access Road, napakahabang access road po ito. Ito yung sa Front Street, sa Barangay Don Bosco. Ito naman sa Lupena, sa Sports Drive, sa Port State, mahaba ang kali ito. Dati parang bukid ito. Ngayon, sementado na, napakaganda. Ito yung sa Moonwalk Merville Access Road, napakahaba din ang kaling ito. Ang Service Road, doon sa West Service Road. Ito ang sa San Valley Drive. Ito ang Service Road, doon naman sa malapit sa Laguna Lake. Ngayon, makinis na. Yung dating lumak-lumak, makinis na. At ito yung mga litrato ng mga iba-ibang mga kalye na bagong pasinaya. Ang Sukat Road ay united noong aking first term bilang congressman ng Lone District. At ito naman ang Skyway Project. Alam niyo ang Skyway Project, yung pangalawang palapag ng ating South Superhighway. Nagsimula ito noong nag-file ako ng isang panukalang batas, yung tinatawag na Elevated South Superhighway Project, pangalawang palapag. Alam niyo kung sino ang nagmungkahin niya? Taga rito sa San Dionisio, si Capunciano Marquez. Casiano ang tawag sa kanya. Siya nagbigay sa akin ng ideya, pinayag ko ito, at mabuti na lamang, sinuportahan tayo ni Presidente Ramos. Noong una, tinatawanan ako ng mga tao. Sabi nila, ano ba ideya ni Congressman Goles niya? Gagawa ng 2nd story na highway. Baka mamaya, delikado yan at bumagsak. Nakakatakot yan. Pero hindi niya alam na meron na yan sa Japan, meron sa Amerika, meron sa Europa, at mabuti na lang sinuportahan ni President Ramos, siya ang nag-implementa rito. Alam niyo, nakakatuwa. Mga 2 months ago, nagkaroon ng meeting sa Parañaque Chamber of Commerce and Industry. Nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, si Chito Bormeo. Nung makita ako, sabi niya, ayan si Mr. Goles, Congressman Goles. Siya nagsimula ng Skyway Project. Kaya nakakatuwa na ako kinikilala ng Skyway Corporation. At ito yung bagong programa natin. Bago pero napakalaking programa. Yung pagkagawa ng mga covered courts, ang tawag sa amin sa 2nd District, mga Coliseum. Ano ba itong covered courts na ito at bakit naiba ito? Naiba ito sapagkat ang ginagamit na bubong, polycarbonate roofing. Ano ba yung polycarbonate? Yan ang pinaka-high-tech na material na yun sa paggawa ng bubong. Mamaya, may kita nyo kung ano yan. Una ko nakita ito sa Disneyland. Nakita ko ulit sa Ayala Town Center. Sinabi ko sa Public Works, sabi ko, gusto kong gamitin na bubong sa mga covered courts na pagkagawa ko, yung polycarbonate. Ang sabi nila, Congressman, medyo mahal yan. Ang sabi ko, okay lang sa akin yan, sapagkat ayoko
District ng Parañaque. Kaya yan ang ginawa ko. Salamat po. Polycarbonate roofing. Ano ba itong polycarbonate roofing? Ayan, sa Europa. Ang ginagamit sa mga modernong struktura, polycarbonate roofing. Sa Middle East, ayan, tingnan nyo, polycarbonate sa Middle East, ganun din. Sa China, modernong bansa, tingnan nyo, polycarbonate ang ginagamit. Sa India, polycarbonate din ho. Sa China, ganun din, polycarbonate din. Ito, makikita nyo ang pangalan, polycarbonate. Sa Ayala Town Center, ulit. At ngayon, sinimulan natin ito at sa dami ng mga covered courts na ating pinagawa, ang inyong lingkod tinanghal na nagpagawa ng pinakamaraming covered courts, hindi lamang sa Metro Manila, kundi sa buong Pilipinas. Napakarami po ang ating ipinagawa. Ito ang mga litrato ng covered courts namin sa 2nd District. Ito po yung sa Dr. Arcadio Santos National High School. Ito ang sa Barangay San Antonio. Ito naman ang sa Sampaguita Hill sa Barangay Marcelo Green. At ito ang close-up ng aming Coliseo. Tingnan niyo po. Makikita niyo ibang-iba. Ano sa tingin niyo? Ibang-iba ang dating. High-tech na high-tech ang dating. Tama ko ba yun? Moderno. Ito pa, halimbawa, Barangay Marcelo Green. Ito pa, sa Sampaloc. Malaki-malaki. Napakataas po ng bubong na yan. Doon naman sa Port State Elementary School, yung campus, meron bubong. Kaya yung mga bata doon, buong campus may bubong, hindi sila nababasa pag umuulan. Moonwalk National High School, yung buong campus may bubong. San Antonio Elementary School, yung buong campus meron bubong. San Valley Elementary School, yung buong campus meron bubong. San Valley National High School, yung buong campus meron bubong. Masbel Elementary School, yung buong campus meron bubong. Doon sa amin sa 2nd District, basta't merong lugar, yung mga campus ay nilalagay ng bubong. Kaya yung mga bata, hindi kayo mag-aalala na mababasa sila sa ulan. Ito naman sa Sampaloc Elementary School. Ayun, tingnan natin. Yung moderno na bubong na ginagamit sa China, polycarbonate, pareho na ginagamit sa 2nd District ng Parañaque. Ihambing nyo yung dalawang bubong. Pareho, hindi pareho. Pareho, di ba? Pareho moderno. Ito naman ang sa India. Ito naman ang sa 2nd District ng Parañaque. Pareho moderno, pareho high-tech. Kaya yung sinasabi ko nga, yung ginagamit ng material sa mga moderno mga bansa, ginagamit na namin sa 2nd District ng Parañaque. Sapagkat sabi ko nga, ayokong tipirin yung aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Ito po ang listahan ng mga Coliseum namin. Sunod-sunod ang number niya. Coliseum number 1 hanggang Coliseum number 10. Coliseum number 11 hanggang Coliseum number 20. Dito pa lamang, pwede na huminto at masasabi, ang dami-dami na yan. 20. Kasi kung bibilangin nyo yung mga covered courts sa buong Parañaque, bago sinimulan ito, hindi aabot ng 20. Pero kung sinimulan ko ito, sa akin pa lamang, nasa 20 na. Pero hindi tayo tumigil dyan. 21 to 30. 31 to 40, 41 to 50, at 51 to 56. Ang bilang ng mga Coliseo, mga covered courts na ipagawa ni Congressman Goles, 56 na sa 2nd District ng Parañaque. Ganyan. Ito po, kumusta naman sa inyo? Kumusta naman sa 1st District ng Parañaque? Sa inyo pong lugar. Alam ko, meron kayo na maro. Pero ibang klase bubong nila ron. Maganda yun. Pero bahala na siguro magsabi kung ano ang mas moderno. Pero hindi ito tumitigil dyan. Tuloy-tuloy pa yan. Ito ang litrato, ang mapa ng Parañaque. Para makita niyo kung saan ang lokasyon ng mga Coliseum sa 2nd District. Ito sa BF Homes. Andito ang sa San Antonio. Ito ang sa Marcelo Green. Ito ang sa San Valley. Ito ang sa Don Bosco. Ito naman ang sa Moonwalk. Ito ang sa Merville. Andito yung sa San Martin de Porres. Iisa lamang sa San Martin de Porres dahil walang lugar doon. Pero ubod ng laki. Sapagkat nandiyan yan sa Dr. Arcadio Santos National High School. Ito naman ang San Isidro, 1st District.
itong San Dionisio, 1st District, itong La Huerta, 1st District, Santo Niño, Vitales, Dunggalo, Tramo, Tambo, at Baclaran. Ang bilang ng mga naipagawa nating mga covered courts mula noong July last year, 22, meron na simula na 8 pa. At malapit na matapos, siguro mga November matatapos yan. Kaya suma total mula na simula ito, 56. For funding, 11 ang ating pinapagawa, may papagawa at masisimulan bago matapos ang taon. Hindi lang po yan mga project natin, meron din tayong desilting and riprapping project. Tulad ng 1st District, marami rin creek doon sa amin sa 2nd District. Meron bang creek sa inyo sa may Bernabe? Kumusta ba ang creek nyo? Malinis o hindi malinis? Sa amin, meron din ganun. Pero yan, binigyan ko rin ng konsentrasyon. Nagpa-desilting and riprapping po ako sa mga creeks doon sa amin. Meron ba kayong mga riprapping project sa inyong lugar? Ito mga riprapping projects natin. Ito dati, bumabaha ito gusto. Ito sa Airport Village, sa Barangay Bunok. Nagpagawa ako ng 2 riprapping projects dyan. Pinuntahan ko yan pagkatapos sa malakas na ulan ng Pedring. Ito katatapos lamang ulan, araw ng Pedring. Tingnan mo yun, ang daloy ng tubig. Dati bumabaha. Ngayon, ang ganda ng daloy ng tubig. Siyam na riprapping projects ang aking pinagawa mula noong July last year. At mula noong 2004, 31 na. At ngayon, meron po akong 3 malalaking riprapping projects na under ongoing ko. Malalaking project yan. Ito naman pinapakita ko sa inyo. Hindi ko project yan. Ito yung Entertainment City. Marami makikinabang dito, lalo na sa 1st District ng Parañaque. Kaya ko pinapakita ito sapagkat gusto natin kilalanin sino ba talaga ang nasa likuran ng project na ito. Kasi gusto natin iwasan yung impresyon na meron ibang nakikwento parang sinasabi na kasama sa rito. Alam niyo kung kailan ito sinimulan? Nakalagay rito, date 2006, pinaplano na ito. Pero ito ay inendorso ng ating konseho noong pang September 2008. Hindi last year, kundi September 2008 ang tinalaga. Para maging proponent nito ay ang aking anak na si Konsehal Rico Goles. Pero lahat ng mga ibang konsehal ay nakapirma din dito. Kaya nung pa man, 2008, na-endorso na ito. At nung kami nag-meeting sa Kamara, kaharap namin yung mga pagkor sapagkat sila ang nasa likuran nito. Noong August 2, 2011, andito po ako, kaharap ko yung mga taga-pagkor. Tinanong ko yung pagkor, kailan pa talaga napirmahan yung mga kontrata ng mga buildings na nakikita natin ginagawa dyan sa may reclamation area? Ang sagot nila, 2008. Ayan, kaya ibig sabihin yan, kung sino lamang yung mga opisyal na Parañaque na opisyal na noong 2008, sila ang merong papel dito sa proyektong ito. At uulitin ko, ang nasa likuran talaga nito, ang dapat bigyan ng 100% ng kredito ay walang iba, kundi ang ating Mayor, June Bernarde. Na wala sa rito, palakpakan natin yung ating marami nakakapansin sa akin. Madalas ako makita sa Tramo 2, sa Baclaran, sa La Huerta, sa Dunggalo, kumakain sa Matis, kumakain dito, kumakain dyan sa Macdo, Kabiasnan, sa ibang lugar, sa Lier, sa Sukat. Ang sabi nila, Congressman, parati ka na sa kalye. Baka naman naglalakwatsa ka na sa Kongreso, hindi ka na pumapasok. Hindi ho. Ginagawa natin 2 ang aking katawan. Time management ang tawag dyan. Gusto kong i-report sa inyo, mula pa noong 1992, mula nung hinalal niyo ako na congressman noong 1992, ni minsan si Congressman Goles hindi pa po nag-absent sa sesyon ng Kamara. 100% perfect attendance po ang aking record. Salamat po. Hindi po katulad ng iba. Bago pa lamang, may absent na. Si Congressman Goles hindi po nag-absent. Ito naman ang mga kuha sa akin habang nasa sesyon. Minsan nakikinig, minsan nakikipagpulong sa mga ibang kongresista at minsan nakatayo. Ako mismo ang nagtatalumpati o ako ang nagtatanong sapagkat parati po tayo aktibo pagdating sa Kamara de Representantes. Hindi po tayo miyembro ng Committee de Silencio. Meron po
ibang congressmen kasi hindi nagsasalita. Hindi natin maintindihan kung bakit ayaw magsalita. Hindi sumasama sa committee, hindi nagtatalumpati, tahimik ang tawag namin sa kanila, miyembro ng committee de silencio. Yan po mga tinatawanan namin doon sa Kamara. Minsan, pag nag-uusap-usap kami katulad dito, tuturo namin yung isa, ay, sino mo yan, no? Hindi tumatayo yan, napakatahimik, committee de silencio ang tawag po namin. Ngayon, pagtungo naman sa mga batas, siyempre gusto nyo rin malaman, ano ba yung mga batas na naipasabuna at anong epekto nito para sa inyo? Ang isa sa pinakamalaga, yung Climate Change Act of 2009. Alam nyo, ang climate change, nababalitaan niya, nagbabago ang klima, global warming. Kaya yan ang paliwanag nila kung bakit parang napakalakas ng mga bagyo ba yan. O kaya minsan, ang init, tapos biglang babagyo. Yung global warming tinatawag. Bakit yung tubig pumasok doon sa may Sofitel hotel na dati di ba nangyayari? Bakit dati walang baha, ngayon bumabaha? Ang paliwanag na marami dyan, global warming, na isang malaking panganib at banta sa ating sibilisasyon. Dapat yan, bantayan natin at dapat bigyan ng solusyon. Ang solusyon natin, Climate Change Act of 2009. Kaya ito'y may pasa. Malaking balita. Tingnan nyo, ito, front page ito. Yung may pasa. Itong batas na ito. Ang mayakda, ang inyong lingkod, Congressman Goles. International Humanitarian Law para proteksyonan ang inyong karapatan.